19, verse 1 to 25. Umalis ang mga Israelita sa Rephidim at pumunta sa ilang ng Sinai or Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. Ikatlong buwan ito mula nang lisanin nila ang Egypto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Ayan po yung sabi ng Panginoon. Akin ang buong mundo. Ayan po mga kaibigan, Ito po yung declaration ng Diyos. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Di ba mga kaibigan? Amazing, di ba? Itong buong mundo ay sa Diyos dahil sabi niya, akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan. So sa buong mundo, ang pinili ng Diyos ay itong bansang Israel po, mga kaibigan. Diba? Chosen po niya talaga. The apple of His eyes ang Israel. Imagine po mga kapatid, no? Ito po yung, ayun po dito. Ito po ang pinili niya. May pinili po ang Diyos. Sa buong mundo may pinili siya. Kahit sa atin individually may pinili din po ang Diyos. May pinili po. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa kanila. Ngunit may sinabi dito ang Diyos ang Panginoon na sabi niya dito na kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin. So may kasunduan. Ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo. So kahit sa atin po mismo, individual, kung susundin natin ang ating Panginoon, yan po magagalak po siya. Hindi po, ang mga pinili po, hindi po ibig sabihin na hindi siya susundin. Kailangan susundin. Kaya sabi nga dito dito pa lang sa unang pa lang pagsabi niya na pagpili po, no? May kasunduan Sabi niya, kung lubos ninyo akong susundin, kung lubos po siyang susundin. Sabi po ng Diyos, ng Panginoon. Diyos Panginoon. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, tutuparin ang kasunduan. So mga utos niya, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. So kung tutuparin at susundin ang Diyos, pipiliin niya sila. Pero malalaman natin mga kaibigan gaano kabait or kabuti ng ating Panginoon dahil malalaman natin kung ilang beses po siyang tinalikuran ng mga Israel, pero yung pag-ibig niya doon, yung pagmamahal niya sa kanila bilang pinili ay nandoon talaga. Kaya talagang nakaka-touch po talaga ang Diyos. Pagmamahal niya po sa atin po na kumilala sa Kanya. Mas lalo na kung lagi po tayong kumikilala sa Kanya, talagang ang pagmamahal niya ay hindi po mawawala.
Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon at sabay-sabay na sumagot ang mga ito. Susundin susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, darating ako sa iyo sa pamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo. So dito no, ginamit ng Diyos ang makapal na ulap, presensya niya, para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo, yung pag-uusap nila ng Diyos at ni Moises. Hindi siya makikita ng mga Israelita, so baga si Moises lang talaga ang makakakita sa kanya. Dahan-dahan ng lumalayo ang presensya ng Diyos, ano? Dahil kay Abraham nakikita pa, nakakausap pa ng harapan, kay Isaac, kay Jacob sa panaginip na lang, at ngayon dito gumamit sa pamaraan ng apoy at ulap, no, kung paano nakipag-usap ang Panginoon kay Moises. And then marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo at nang lagi silang magtiwala sa iyo. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanila, linisin ang sarili nila. Linisin po mga kaibigan. So meron na po dito paglilinis, no? Linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhing handa sila sa ikatlong araw dahil sa araw na iyon, ako ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai na kitang-kita ng mga tao. Kitang-kita ng mga tao, so magpapakita siya dito. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sinumang lalapit sa bundok ay papatayin ko. Ito po, no? Strikto po ang Diyos. Tao man o hayop, kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hihipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli. So may mga procedure, no? May mga talagang kung ano yung sinabi ng Diyos dapat yun talagang susundin kasi kung hindi nila susundin, yun nga may mangyayaring masama. Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa ikatlong araw. 3 days. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa. Ayan mga kaibigan, ano? Sa naunawaan ko, dito muna tayo sa verse 15. Sa naunawaan ko po dito mga kaibigan sa paglilinis, kasi syempre 'di ba, haharap ka sa Panginoon tapos marumi ka, dapat talaga maglinis tayo. Isipin na lang natin kung sa tao din, no, haharap ka sa presidente, dapat malinis, sa hari malinis, kahit na kung anong yung nakakaangat na mga tao. Ang Diyos pa kaya sa atin din po 'pag nagsimba po tayo, 'pag sumamba tayo sa Panginoon, attend tayo ng service, dapat malinis din po tayo. Malinis ang pananamit at siyempre sa loob din po natin. Sa pagkaunawa ko, no, sa ngayon, dapat pala 'pag pumasok tayo sa isang
pagpupuri or worship or magsimba, mag-attend ng service, before pala tayo papasok dapat pala yung malinis na yung ating puso. Pinatawad na natin yung tao para sa pagpapuri ng Diyos ay pure. Pure na yung pagpupuri natin. Yun po parang nabasa ko yan before ito. Naalala ko lang. So, kaya naano ko, ganun pala dapat. Hindi pala pag nagsimba ka, yung bang merong galit sa puso mo. Hindi pala ganun. Dapat pala pag yung bang papasok pa lang tayo sa loob, malinis na yung, nandoon na yung kagalakan. Masaya ka na pumasok sa simbahan, magpupuri. Hindi pala dapat na yung meron kang kalungkutan o ano, dapat pala kagalakan pala, mga kaibigan. Yun ang sana unawaan ko. Kaya before pala tayo haharap, sa presensya ng Diyos ay nalinis na. Wala na yung natin, yung mga kapighatian. Kasi minsan, kagaya nung naranasan ko po, pag may problema, nagsisimba ako, tapos pag nandoon at kumakanta na yung iba, tumutulo na yung luha ko dahil sa naramdaman kong problema. Hindi pala yun dapat. Dapat pag nagpupuri, masaya pati yung puso, kagalakan. Yun pala yun. Kaya, di ba, amazing. At ito, parang naano ko na lang magkahawig. Dahil nga, magpapakita ang Panginoon sa kanila at pinagpalinis niya yung mga tao. So ito po ang dapat nating sundin, gawing halimbawa po, na bago tayo haharap sa Diyos ay lilinisin muna natin ang ating sarili. Hindi lang po sa mga damit, physical, sa kaanyuan, kundi sa loob po. Dahil worship, God is looking the true worshiper. Worship in spirit and in truth. Hindi lang po sa pananamit. At palagay na natin sa pananamit din. Importante din po naman ang pananamit. Magbo-worship ka tapos ang suot mo ay sexy. Halos makikita na yung singit mo at saka yung hiwa ng dibdib mo. Yung spaghetti pa, tapos yung iba naka-shorts, yung iba nag-leggings, yung iba miniskirt. Hindi yan kaya-aya sa Panginoon. Yan po ang masasabi ko, mga kaibigan, kung tutuusin ha. Kasi ang Diyos hindi po siya hindi po siya yung nagtitingin ng sexing babae or machong lalaki. Hindi po. Ang tinitingnan po ay ang ating kalooban. Kaya yun po ang dapat nating gawin. Huwag po nating gayahin kung nagsusuot po tayo ng kasiksihan. Huwag na lang sa loob ng simbahan. Magsuot na lang tayo sa labas o sa bahay natin o saan. Huwag lang sa bahay ng ating Diyos, Panginoon. Natitiyak akong hindi siya malulugod. Kasi dito sa salita na to pinapalinis niya ang mga tao, yung nga, nilabhan nila ang kanilang damit. So, palagay natin sa panglabas na kaanyuan. Pero, more than in our inner self po, kung tutuusin. So, ngayon, continue po ang pagbasa ko. Exodus chapter 19, verse 16 to 25. Kinaumagahan ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat, at may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trompeta. Totoo talaga yung trompeta, imagine na sa Revelation mayroong ganon. Pero ibang pangitain yun. Ibang pangitain po yun. So dito, narinig nila ang tinig ng malakas na tunog ng trompeta. Ay, mali ako. Narinig ang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos. At tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Yan po. Ito po ang ginamit ng Diyos.
ng Panginoon, anyong apoy. Nagpakita, pagkatapos dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos. At tumayo sila sa paanan ng bundok, na balot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok, kagaya ng usok na nanggaling sa horno, at nayanig ng malakas ang bundok, at lalo pang lumakas ang tunog ng trompeta. Nagsalita si Moises at sinabi, sinagot siya ng Panginoon sa pamagitan ng kulog. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko ay kailangan maglinis ng kanilang mga sarili, dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila." O mga kaibigan ha, pari. Yung pari ngayon ay ito yun, yung dito nang galing. Yung pari po, dito po yun ang galing. Kahit pari nga pala kahit pari pa pinapaglinis. Dahil kung hindi, paparusahan din sila. Imagine? Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Paano po aakyat ang mga tao sa bundok, gayong binigyan niyo na kami ng babala na ituring naming banal ang bundok? At sinabihan niyo kaming lagyan ng tanda ang paligid ng bundok kung hanggang saan lang kami tatayo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumaba ka at dalhin si Aaron dito. Pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin para hindi ko sila parusahan." Ang pari mga kaibigan, ang pari kasama din. Ang pari ayaw ng Diyos na pumunta, na maging kasama ni Moises sa pag-akyat. Si Aaron lang. Tingnan niyo po kung ano po yung sa pari. Kaya bumaba si Moises at sinabihan ang mga tao. So yan po mga kapatid, na hindi talaga nila nakita ang anyo, kung ano yung mukha, picture ng Panginoon, dahil nag-anyong apoy po siya. So kahit ngayon po, hindi po natin ma-describe kung ano ang anyo ng Diyos. Kaya pag tumingin po kayo na may mga larawan-larawan, hindi po yan. Yan po ay katha ng tao po yan. Or likha ng tao po yung mga larawan. Yung iba, totoo yan, na may mga santos, dahil namatay sila at ginawang santos. At yan ang anyo nila. Yung noong unang panahon, hindi natin alam, at hindi yan ang Diyos. Walang anyo po ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, dahil God is spirit po siya. Kung noon nakikita ni Abraham na bilang tao, yun po ay nagbilang anghel. Pero hindi pa rin na-describe, hindi sinabi kung ano ang anyo nila kahit na nakita ni Abraham, nakausap niya ng harap-harapan. Kasi may mga word, ang anghel, tapos may Panginoon, tapos may Lord. So, hindi natin talaga maano kung ano talaga ang anyo niya. Kaya noon, mali talaga yung ginawa ko na pag nanalangin ako, nagdasal ako sa harapan ng crucifix na may larawan na Jesus Christ. Naku, karumal-dumal pa yan sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi ko na po ginawa yung ganyan. At hindi na rin po ako tumawag sa mga pangalan na hindi Diyos. Dahil karumal-dumal po. Dito natin malalaman, mga kapatid,
dito, maniwala lang po kayo kung ano talaga yung sinabi dito. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo na magbasa po kayo para malaman natin yung totoong Diyos. Ito yun, nag-umpisa na dito. Nagpakilala na siya at hindi na siya nakikita. Mas lalo na ngayon, hindi na siya nakikita. Makikita na lang natin mismo sa atin po dahil spirit. Maano nyo yan pag totoong born again. Lagi ko pong sinasabi, wag po kayong magsawa makinig na kailangan po natin ma-born again in spirit para po makita natin ang presensya ng Diyos. Na minsan may mga taong nagsasabi na nakikita ko ang presensya ng Diyos ngunit may pagdududa pa rin. Ang totoong pong talagang nakikita ang presensya ng Diyos ay hindi na po siya magdududa. Totoong nakikita po niya. At sa pamagitan ng mga talata na nandito sa Bible, isa po yan na makilala din po natin ang Diyos kung sino talaga siya, yung kapangyarihan niya. Ang pakilala nga niya yung mga pangalan niya. Sabi niya, ang pangalan ko ay Panginoon. Kaya tinatawag siyang Panginoon. My name is Lord. Kaya doon po mga kaibigan, wala po siyang another name na kagaya ng name ng tao. No? Wala po. At sagrado po ang part po sa Panginoon, ang party po sa Panginoon. Sagrado po, hindi po yan basta-bastang yung bang parang easy-easy na lang na banggitin siya na wala sa isip at puso. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng totoong takot po sa Diyos. Dahil ang maano ko dito may pagka-stricto siya at may pagmamahal talaga siya. May pagmamahal at may stricto siya kung ano yung sinabi niya, dapat yun ang sundin. Kaya talagang masabi ko na makapangyarihan talaga siya. Kung ano yung sinabi niya, yun ang dapat. Hindi po yun bang nabaliwala, doon makikita ang kanyang kapangyarihan po. Kung paano po yung authority niya pag nag-command siya. 'Di ba sa atin nga, halimbawa sa trabaho natin, kung ano yung rules ng kumpanya ay yun ang masusunod. How much more ang Diyos natin.